hindi matatapos na kayo ay matututo. Ang mabuting magulang, kahit walang kakayahan na maibigay ang material na bagay sa kanilang mga anak, kaya nilang pakainin ng tama. Magmula ng pagbubuntis pa lang ng isang ina, nandun na yung tamang pangangalaga at dun mo masasabi na ikaw ay isang mabuting ina at responsableng ina. Yun lang po. Dahil po sa kasalanan at kapabayaan po ng magulang, isang anghel ang lumipad patungong langit. Sinasabi po ng ating isang kasabihan sa Latin, mens sana et corpore sano. Ano pong kahulugan yun? Kung ang kaluluwa ay malusog, siyempre ang ating pag-iisip at ang ating pangangatawan ay ganun din. Pero kung ang tinuturo lamang niyo sa inyong mga anak ay kung anong narayan lamang, wala ang aral na nanggagaling sa Diyos at wala ring aral na nanggagaling po sa ating medical practitioners o mga doktor, ay hindi po magkakaroon ng magandang takbo ng buhay ng iyong mga anak. Kaya maging aral na po ito sa inyo, Michelle Romy, hindi po dahilan ang kahirapan ng iyong anak ay mapalakin nyo ng maayos. Kaya sana naman magtulong-tulong lahat upang ang mga kabataan po ay hindi mapabayaan. Pagmamahal, pag-aaruga, pagpaparaya. Salamat po. Marami pong salamat sa ating pong mahal na trio tagapayo. Sana po Kuya Romy at Ate Michelle, wag po ninyong masamain yung mga ilang bagay po na nakita namin na mga problema po o naging pangyayari. Kung bakit po ganito ang nangyari sa inyo pong pamilya. Una po sa lahat, Kuya Romy, Ate Michelle, sana po maisip ninyo na isinakripisyo ng bunsong anak ninyo ang kanyang buhay para po maipakita sa inyo na meron pong hindi magandang nangyayari sa loob ng inyong tahanan. Ibig sabihin, sinakripisyo ng bunsong anak ninyo ang sarili niyang buhay para siguro maging ito na ang dahilan para maging bukas ang inyong isipan, bukas ang inyong mga puso, na kailangan ninyong matutong maging malinis na mga magulang. Kuya Romy, nababagabag po kami na baka po yung dalawang anak ninyo ay may sakit na rin. Nangyari na ang nangyari, namatay na ang bunsong anak ninyo. Ang mahalaga na lamang ay yung dalawang anak ninyo na matulungan, na mapagamot. At siguro, Kuya Romy, kung hindi nyo na kaya, pwede kayong humingi ng tulong kay nanay. At handa naman po kayong tumulong, hindi po ba, Nay? Tumutulong naman pa ako sa kanila pag sinabi nila, Nay, may sakit ang mga anak ko, pwede mo makahingi ng pera. Pinapadalan ko nila 500, 700. Kuminsan nagpadala pa ho ako ng 1,000 sa kanila. At hindi naman po kayo napapagod sa pagtulong po sa kanila. Hindi naman po. Dahil ako katulad ko, apo ko, hindi ko pwede silang pabayaan. At sana, Kuya Romy, wag mong mamasamain kung sinasabi ni nanay na ito yung nabigay niya. Hindi naman niya yun sinusumbat, kundi sinasabi lang niya na hindi rin naman siya nagkukulang bilang isang lola na tumutulong din siya sa inyo. So paano po natin maayos itong problema ninyo, Ate Rosemary? Gusto ko po sana na magbago yung ugali po nila, baguhin po nila, wag po katulad po ng hipag ko, wag po siya masyado mapagmalaki. Kailangan niya nandito ako, bukas po yung palad ko para sa kanila. Yun lang po. Ako nagtatrabaho sa Pampanga para ho sa sarili ko, para din ho sa kanila. Ayaw ko lang makaranas sila yung mararanasan namin. Dapat nga ngayon, Kuya Romy, sa edad ng iyong nanay, ikaw na ang paunti-unting nagbibigay sa kanya at nakakatulong nga eh. Kasi lumalabas, mas bata ka, mas malakas ang katawan mo. Pero inuunawa pa rin kayo ni nanay at tumutulong pa rin sila sa inyo.
Ano po ba ang gusto ninyong mangyari, Kuya Romy? Maayos ang problema namin. Ano po? Maayos pa yung problema namin. Ano po ang problema ninyo? Yun na nga, yung hindi na kami kaya magsisiyan. At sana nga po, matapos itong nangyaring pag-uusap natin dito sa face-to-face, kahit paano naliwanagan ka, Ate Michelle at Kuya Romy, at mapagtuunan ninyo ng pansin ang inyong mga anak. At sana rin, Ate Rosemary at Nanay, huwag po kayong mapagod sa pagtulong sa kanila. At hangad po namin talaga na maging maayos po ang buhay ninyo matapos po ang naging pag-uusap namin o natin ngayong umaga. Maraming salamat po sa inyo at hangad po namin ang maayos at magandang buhay para po sa pamilya nyo. Maraming salamat po. Amina na po tayo mga kapatid. Ang isang mapagmahal na ina ay uunahin po ang kapakanan ng kanyang mga anak. Mahalaga po na malaman niya ang kanilang mga nararamdaman. At kung sakaling hindi niya alam kung paano solusyonan ang isang problema, hindi po masama ang humingi tayo ng tulong o magtanong sa mga taong malapit po sa ating puso. Huwag po nating mamasamain ang naitutulong po sa atin ng ating pong mga kamag-anak. Sana rin po matuto tayong tanggapin ang lahat ng ito ng bukal sa atin. At para po sa ating face-to-face, heart-to-heart thought for the day, masakit tanggapin ang bawat pagkakamali. Pero ito ang magtuturo sa atin para itama ang bawat sandali. Salamat sa inyong lahat mga kapatid at thank you sa aking co-host na si Hans Mortel. Salamat sa inyo, Dance Squad, kina B1 at B2. Sa ating pong pinakamamahal na trio, Tagapayo. Ganon din siyempre sa ating mga certified Sausawero at Sausawera sa studio. At sa aming pong mga bisitang nagpaunlak po ngayong umaga, maraming salamat po at hangad namin. Sana po ay kahit paano nakatulong kami na muli pong maayos at maliwanagan ang ating pong mga panauhin. Ako po muli, ang inyong pambansang kapitana, ang inyong Chang Ami, na lagi nagpapaalala, ang problema pwede mong tawanan, pero hindi mo rin dapat talikuran. Kaya kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan. Para po sa inyo to mga kapatid. Dibdiban ang usapan ngayong Biyernes. Magkaibigan, dibdib ang pinagtsismisan. Nagkakalat po nila ng ko po face. Ano naman ang sinabi mo tungkol sa kanya? Isa po yung niya. Sinabi mong sinlaki ng papaya ang Totoo yun, kasi ganti yun sa kanya. Sinasabihan niya, ko daw ng lalaki. Ano naman, yan naman ang binigay ng Diyos. Diyan ko binuha yung anak ko. Pasalamat pa nga siya, pinuli ko pa nga na malaki. Hindi kaya, Ellen, ang pinagsisimula ng galit na ito ay dahil kanyang kinakasama ngayon ay ex mo? Ang siraan, meron din bang selosan? Baka naman ikaw ang nagseselos. Kasi ako nagsiselos, no? Habang nagiinuman kayo ni Ellen, mga ganun ka. Gusto ko makipagbalikan ngayon. Face to face, ngayong Biyernes, bago ang balita ang tapat sa tanghaling waging-wagi.